Luke 4:18 up to 19, sabay-sabay po natin i-declare with the power of conviction. 1, 2, 3, go. Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare our culture, our identity. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And I am not extreme. Mari kayo maupo. You know, Sundays. We thought Sundays po ay parang bakit masaya ang Sunday? Yun na lang tanong ko pala. May sasabihin sana ako eh. Naka-prepare, naka-script. Pero bakit gusto nyo ang Sunday? Dahil ba sa katabi nyo? Bakit gusto nyo ang Sundays? Pahinga? Why do we need Sundays? Supposed to be, ang Sunday ay hindi dapat na, okay, Sunday, magpapakabanal ako, makakatanggap ako, and buong week, ito yung gasolina ko. It's not just like that. I believe Sundays is yung relasyon natin sa Panginoon araw-araw, Monday, Tuesday, Wednesday. Yung mga ups and downs, yung mga struggles, yung mga battles, yung mga joy, yung mga fulfillment natin araw-araw. Mas makikita natin yung tuwing Sunday sa piling at presensya ng ating Panginoon. Kapag naranasan at sa presensya at karanasan ng kabutihan ng ating Diyos, every Sunday, there is what we say, Lord, salamat, nakatapos ako ngayong linggong ito. Palakpakan naman natin ang Lord ngayong oras na ito. Hindi ko alam kung may naintindihan kayo sa sinabi ko kasi busy kayo makipagtsikahan sa katabi niya. Pero that's good kasi ang ganda naman ng katabi mo ngayon. Ang pogi naman ng katabi mo ngayon. Kahit ako, araw-araw nabibighani ako pag uwi ko sa bahay at nakikita ko ang asawa ko. Talagang minsan I am at loss of words. Kaya payo ko sa inyo kung may jowa kayo, magpakasal na po kayo. Sabi ni Rev Gio yun. Tama, di ba? Pagka-graduate, dinagdagan ko, may jowa kayo, pagka-graduate kayo, magpakasal na kayo. Hindi tunay yung mag-iipon muna, hindi. Madaling mag-ipon pag dalawa kayo. Madaling makatulong sa magulang pag dalawa kayo. Ang masama, magpapakasal kayo, wala kayong jowa. Mahirap yun, Dominic. May first time ba tayo sa kauna-unang pagkakataon narating sa ating Sunday service? Pwede ba tumayo? Kayo, pwede po ba can you stand up yung mga first time kung meron po? Wow! Palakpakan naman natin ang Lord sa buhay ng ating first time. Welcome po, welcome. Pwede bang yung mga katabi, i-high natin, kamayan nyo, i-high five nyo. Welcome po. Hello po. Ako po si Rev Fini Plata. Yan. Ako po, dati ay may buhok, ngayon po ay wala na uli. Yearly, magkakabuhok. Abangan nyo 2026. Abangan nyo per year. Iba-iba ang aking hairstyle. God is good. Amen po ba? Hindi dahil nandito tayo para magbasa ng salita ng Diyos. Hindi naman ito tungkol sa akin Pagkugas kinikwento sarili ko. Sabihin po natin, araw-araw binabago. Tayo po ay nasa ika-6 na church sa Revelation. Sa 6th, ika-6. Pinag-usapan po natin ay 5 church na. At ang ating pong theme verse ay 2 Corinthians 4:16. Nawa po ay sa ulo na natin. That is why we never give up. Though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day. Ibig sabihin, araw-araw binabago. Tanungin mo katabi mo, sabihin mo, nagbago ka na ga. Pag hindi po yan nagbago, ibig sabihin mo sa katabi mo, hala ka.
Pagayaan pa rin yan, sabihin mo, hala ka. Alam nyo ga ho? Ano ga mga pinag-usapan natin? Tandaan nyo ga? Anong unang linggo? Ephesus. First love. Naglilingkod tayo, nag-church tayo para sa sarili. Sabi, ibalik natin ang first love. Ginagawa natin lahat dahil mahal natin si Jesus. Hindi natin mahal ang sarili. Kasi pag minahal natin si Jesus, siya magmamahal sa ating sarili at lahat ng ginagawa natin, pagpapatunay na siya ang ating first love. Pangalawa, Smyrna. The Church of Smyrna, I am rich. Sabihin mo sa katabi mo, huy, huwag kang paawa. Mayaman ka. Sabihin mo sa isang katabi, huy, huwag kang pa-self-pity. Hindi ka mahirap. Mayaman ka. That is what God is saying to us as Smyrna. That even though we have struggles, challenges, hindi tayo mahirap. Third church is Pergamum. Taas ang kamay ng may Balaam spirit pa dito. Ano po yung Balaam spirit? Yung pagiging sula. Taas ang kamay ng may Balaam pa. I-stapler ang dila. Wala naman dito. Ano po? Sabi mo sa mo, buti na lang. Binago na ako. Ikaw na lang. Last, pang-apat na week, ano nga? Thyatira. Sexual sins. Ang ganda po ng ginawa ng Lord kahapon sa PurityCon. Mga lalaki po, we've talked about our sexual impurity. Ako po ay blessed na blessed na Lord sa buhay ng Rev Gio at ni Pastor Pao that preach about sexual purity. Kasi nawawala na nga naman ngayon sa panahon ngayon. Normal na manood ng porn, mag-self-sex, normal nang ganito, ganyan, maling relationship. And we've talked about that we are in the last days. At napakamahalaga that we should honor God with our bodies. Sabi nga, though our bodies are dying, our spirits are renewed every day. That is the spirit of Jezebel. Last week, Sardis, pagiging hipokrito, pagiging fake, pagiging plastic. Introduction pa lang, tinamaan na ako eh. Lalo na ngayon. Don't worry. Kumbaga nakalampas na tayo sa Liman Church. Yung Liman Church is more about puro ganun sa atin. Puro sinasabi sa atin ni Jesus, hipokrito, Jezebel ka, malaswa ka, may Balaam ka, naninira ka ng kapwa, hindi mo na akong first love mo. Puro ganun yung unang 5 churches. Pero nasa ika-6 na church tayo, makakahinga tayo ng bahagya. Huminga nga kayo, inhale, tumingin sa katabi, and exhale. Inhale, exhale. Ang church po natin ngayon ay Philadelphia. Open doors. Parang team, sino po ang favorite team ang Philadelphia 76ers? Wala. Tayo muna mag-pray. Nag-pray na pala kanina. Revelations 3. Sa mga hindi po alam, ang tawag po dito ay Bible. B-I-B-L-E. Bible. Ito po ay parang libro. Yan. Ito po ang itsura niyan. Tapos, ang ating po pinag-aaralan ay nasa last page na. Yan. Sira po na, yung aking Bible po ay sobrang luma na. Kasi po, ako po talaga'y gamit na gamit ko po ang Bible ko. Kapag ang Bible natin ay bagong-bago at mabango, ibig sabihin, ano ibig sabihin nun, Pastor Araki? Pag ang Bible ay mabango, walang punit, ano ibig sabihin nun? Maingat sa Bible. Pinapahalagahan ng salita ng Diyos. Pasyensya na. At ang aking Bible ay hindi ako maingat. Ang Revelation po ay nasa huling, wala rin first page. Minsan kasi ganun, gaya nung ating last week, Sardis, yung maganda sa labas, pero sa loob, punit-punit. Ito po Revelation, yan last page.
Ibig sabihin, nasa mga huling araw na tayo. Sabi ko nga, basahin yung Revelation, basahin yung 1 Thessalonians, basahin yung nasa Galatians, basahin yung nasa Matthew. Pagbasa mo, tingnan mo sa YouTube, aba parang sinasadula. Basahin mo nangyayari, aba parang nangyayari. Basahin mo yung nasa nangyayari, literal. Na kung anong binabasa natin sa mga huling araw, nangyayari. Anong ginagawa natin? Revelations 3 verse 7. Pasensya na po, hindi po ako galit. Batanggenyo laang. Gayun ho, Batanggenyo, tanda ko nung bago mag-asawa kami ni Rocky. Si Rocky po kasi taga-Lukban. Kung magsalita ang taga-Lukban, ay mahinahon. Ganun po, galit na iyon. Ay kami pong Batanggenyo, hay, pumarinig at makain. Hindi ka ganun ho, Batanggenyo. Sinong gayong magsalita? Pastora dyan, di ka Batanggenyo, hay, Bisaya. Galit yan. Yung pagsasalita, galit kayo, kilala ko kayo. Huwag nyo nang dahil huwag nyo nang gawin excuse yan. Revelation 7. Verse 3 verse 7. Basahin po natin. Again po, I encourage you, ibenta nyo po ang cellphone nyo, bumili po kayo ng Bible. Verse 7. Write to the letter to the angel of church in Philadelphia. This is the message from the one who is holy and true. Wow. That the one who has the key of David. Galing kay Jesus. What He opens, no one can close. And what He closes, no one can open. Ibig sabihin, kung anong binuksan ng Diyos, kahit sino pa, kahit ikaw, hindi maisara. Kung ano ay sinara ng Diyos, kahit sino pa, walang makakapagbukas. Ito po na yung message, verse 8. I know all the things you do. Biruin nyo si Jesus, alam ang ginagawa natin? Sabihin mo sa katabi mo, wala tayong maitatago. I know all the things you do, and sabi ni Jesus, I have opened a door for you that no one can close. Sabi nyo nga, open doors. Binigyan tayo ni Jesus ang open doors and windows from heaven na walang kahit sino makakapagsara. You have little strength, yet you obeyed my word and did not deny me. Verse 9, look, I will force those who belong to Satan's synagogue, those who lie, those who liars, they say they are Jews but are not, to come and bow down at your feet. Ibig sabihin yung mga kaaway mo. Spiritual, hindi naman sabihin yung kaaway mo yung iyong boss na ikay sinisiraan. Yung mga spiritual mong kaaway, na ikaw ay sinisiraan sa mga huling araw, sila ay yuyuko sa harap mo. Sabi nga, iba palang verse yun. Ibig sabihin, lahat ng hindi maganda, lahat ng mga galing kay Satanas na evil spirit ay yuyuko sa harap natin. Amen po ba? Amen. Ayaw nyo gayan? Kayo. Sino gusto nyo kayong yumuko sa paanan ng mga demonyo? Ayaw natin yun, di ba? Asan na tayo? To come and bow down at your feet, they will acknowledge you that you are the ones I love. Sino mahal ni Jesus, taas ang kamay? Sino hindi nagtaas ang kamay? Ulitin ko, sino mahal ni Jesus? Yes. Verse 10, because you have obeyed my command to persevere, I will protect you from the time of testing that will come upon the world to test who belong to this world. Verse 11, I am coming soon. Hold on. Hawakan mo kung anong meron ka para hindi mawala yung corona mo sa langit. Sabi ni Jesus, I am coming soon. Verse 12, all who are victorious will become pillars in the temple of God and they will never have to leave it. Sabihin, sino po dito yung mga architect, civil engineer, interior designers, nasa kamay, yung mga nag-aaral, yan. Alam nyo ba, we are the greatest architect. Kasi kapag may nadala tayong kaluluwa sa langit, pinagtatayo natin sila ng mansion doon. Hindi mo na kailangan ng AutoCAD.
All who victorious will become pillars in the temple of my God, and they will never have to leave it. And I will write on them the name of my God, and they will be citizens in the city of my God, the New Jerusalem. Malalim na katuruan ito, pag-ariin isa-isa ko pa yung New Jerusalem, that comes down from heaven from my God, and I will also write on them my new name. Verse 13, anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches. Ito po, please, buksan yung tenga nyo. Kung matigas ang puso nyo, sarado ang mata nyo, tusukin nyo. May tinuro ako a few weeks ago, mas maigi pang pumunta sa langit na iisa mata kaysa sa nasa impyerno pero dalawang mata. Ibig sabihin, now open your spiritual hearts and ears. I am telling you this, Jesus is coming soon. And it is not the time for us to be selfish, to just look on ourselves. But this is the time na lahat ng ginagawa natin ay para sa mga huling araw. This will be a 2-part mini-series of our whole series. Next week will be the culmination of the 7 churches, but this is the first part. Sabi doon, open doors. Sabi nyo nga, open doors. May dalawa po tayong i-declare. This is a declaration Sunday. The first declaration is open doors of financial breakthroughs. Kanino po yon? Kanino yon? We have talked ni Pastor Araki. We have many opportunities, but we are saying, napag-usapan namin na, alam mo, mahal lahat naman ang ginagawa natin para sa kaharian ng Diyos eh. If we had the business, we are praying and we are starting a new business for God's glory. Yung gusto ni Sky na coffee shop, biyaya po ng Lord. And kaya po nag-work. Basta yung lahat ng ginagawa namin para sa kanyang kaharian. And so we are seeing something of a financial breakthrough. Kasi kung ang puso mo ay para sa kaharian, yun ang nangyayari. And I believe this verse na matagal nang binigay sa akin ng Lord is a verse for us na nagpapatunay magdudugsong doon. Amos 9:13. Sabi po sa English, Amos 9:13. This time will come, says the Lord. Dadating yung araw. Ito huling araw na. Tama. Amen. So ako'y naniniwala, yung darating na araw ay ngayon na. Kasi yung mga huling araw na kailan pa dadating? Nagigets nyo po ba? So, kailan mangyayari yan? Ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, ngayon din. The time will come, says the Lord, when the grain and grapes will grow faster than they can be harvested, then the terraced vineyards on the hills of Israel will drip with sweet wine. Tagalog, ang hirap intindihin. Next, darating ang araw. Sabi ng Panginoon, tingnan nyo, parating na ang araw, nag-harvest pa lang ang mga tao. Pero may nag-aararo na ng bukid. Anong ibig sabihin nun? Kami po may puno ng kalamansi. Pag may puno ka ng kalamansi, pag pinitas mo, ibig sabihin, wala ng bunga. Magkano katagal ka uli bago magantay para lumagaw yung kalamansi? 2 linggo, 3 linggo. So mag-aantay. Pero sabi dito, nag-harvest pa lang, may nag-aararo na. Ibig sabihin, napitas ka pa lamang ng kalamansi, may tumubo na uli na bago. Ulitin ko. Napitas ka pa lamang ng pagpapala, nandyan na uli yung pagpapala. Gumagawa pa lang ng wine ang mga tao, pero may nagtatanim na ng ubos. Anong ibig sabihin nun? May anointing ka pa lang na tinatanggap. May breakthrough ka pa lamang, katatayo pa lamang, kapo-promote pa lamang, kasisimula pa lang ng negosyo mo, kaaayos pa lang ng mga pinapagawa mo, katutupad pa lang ng pangarap mo, abay, nandiyan na uli. May pagpapala na uli. May breakthrough na uli. Ang mga wine ay dadaloy at aagos sa mga bundok. Amen. 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 Ibig sabihin, Agos. Sabi nyo nga, Agosto. Anong buwan ngayon?
Agosto, ibig sabihin, Agosto. Agos ang pagpapala. Bakit po? Bakit? Itanong nyo sa akin. Kasi spiritually na magmamanifest physically, may bukas na pintuan at bintana dun sa langit na hindi na may sasara. So ibig sabihin, kung galing sa taas, may tinatawag tayo na 9.8 meters per second square o gravity na galing sa mataas, babagsak, walang tigil. Amen. Ang tawag po doon ay agos-agos na financial breakthrough. Palakpakan nyo naman na Lord kung naniniwala kayo. And that is what I declaring this. I declare, taas ang kamay, I declare, I declare in the mighty name of Jesus and by the power of the Holy Spirit sa mga tao dito, sa mga pamilya namin, agos-agos na finances, promotion, breakthroughs, negosyo, anumang pagpapala ang matatanggap nyo in Jesus' name at walang tigil. May pagpapalang dumating, may dadating pa ulit. Tanggapin nyo ito. Receive it in Jesus' name. Sabihin mo sa katabi mo, libre kita mamaya. Padala naman nung Verse 15, idugsong natin. Sabi dito, may pangako ang Lord. Tingin sa verse. Picturean nyo po yan, panghawakan nyo. Ano sabi doon? Itatanim ko sila sa lupain nila. Sino po yung sila? Sino yun? Tayo. Itatanim tayo sa isang? Saan? Sa isang lupa. At never na silang bubunutin. Kung ikay nagbubunot ng kilay, okay lang. Pero sa lupang ibibigay sa atin ng Lord, hindi tayo mabubunutin doon. Amen. Bakit? Si Lord na ang inyong Diyos. Sino nagsabi? Si Mayor? Si Congressman? Sino nagsabi? Si Lord. Si Lord na inyong Diyos ang nagsabi nito. Kaya next slide, I believe itatanim tayo sa isang magandang mega church na isang lugar na patuloy na maraming tao ang makakakilala sa Panginoon. That is why, pwedeng pakuha po ng ating yon. Sino pwedeng magdala ng ating yon? That is why I will give an opportunity na magkaroon, ito po ay tanim para sa end time temple. O tinatawag natin na TET. Tanim. Ito po, I've seen ang JA1 Lukban nung nag-anniversary. Nagpapatayo sila ng mega church din. Ang Lukban is a very rural bayan. Hindi po kagaya natin, very rural. But I've seen na makapagpatayo ng isang malaki at mataas na church na ang mga member nila ay mga magsasaka. Ang member nila ay mga simple ang pamumuhay, ha? Mga simple ang pamumuhay, but nakita ko na nagtulong-tulong sila kahit bata, nag-ipon at marami tinanim sa abot ng makakaya. And kaya ko sineshare ito kasi ang dali na Lord, bigyan mo kami ng isang sobrang yamang tao. Isa o 5 sobrang yamang tao na magpupundo sa amin at matayo iyan. Ang daling i-pray, pero ayokong nakawang kayo ng pagpapala. I've seen sa J1 Lukban na yung mga kabarkada namin, na mga taga doon, na mga simple lang dati, nagkikwento sa akin, kami pa US. Kasi magbabakasyon kami, pa Canada at pa US. I've seen yung iba sa kanila nakapagpatayo ng negosyo. I've seen yung iba sa kanila nagkaroon ng trabaho, sabay nagka-negosyo, na-promote. Why? The power of pagtatanim. At dahil nagtulong-tulong ang bawat isa, pinagpala ang bawat isa. Sinong gustong pagpalain? Sabi nga, kung anong what you sow, you will reap. Kung anong tinanim mo, yun ang aanihin. Hindi tayo makakapitas ng kalamansi. Yung sinasabi ng mga kapitas ng ubas. Kung hindi tayo nagtanim ng ubas, tama po ba? Hindi mo pwedeng pitasin yung ubasan ko kasi ako nagtanim nun. Kanya-kanya tayong ubas. And I believe kapag nagtanim tayo, nagtulong-tulong tayo, we will be a blessing to many. Amen po ba? Palakpakan nyo naman si Lord. Come on, if you believe. Hallelujah.
And I've seen din, nakakatuwa, if you know ang ating church sa J1 Rosario, parang ganyan, ang laki. Ating church sa Mega. But I've seen Rosario. Rosario is a small bayan pa dati. Yung mga youth leader dati ni Naninong Ito, ni na Rev Eric, mga youth, mga estudyante ng BSU, mga teacher sa mga public schools. But now, at tulad na-realize ko kanina, nakikita ko dati yun. Ngayon, sina Pastora Cha, sina Paul, sina Harold. Aba, nakapagpatayo ng bahay, nagtatrabaho, tas may negosyo, may sasakyan, yung mga kagaya nyo dati. Yung mga tingnan nyo nga ang katabi nyo, tingnan mo itsura niyan, mga ganyan ang itsura niyan dati. Ngayon, biruin nyo, may sasakyan, may negosyo, may bahay. Out of nothing. Kasi naturuan sila ng prinsipyo ng pagtatanim. Naniwala at nakapagpatayo. Ano pa kaya tayo? Amen na may pangako. Amen. May pangako ng pagpapala at may pagpangako na itatanim sa lupain. Amen. Kung gusto nyo po, meron po tayong ganito, bibili nyo po to 70 pesos. Or, magpo-provide po kayo ng inyong bote. Bumili kayo bote ng 2 liters, ng Coke, o kaya yung galon, yung mga Wilkins. Bibigyan po namin kayo ng sticker. Mag-iipon po tayo and sa ating anniversary, ika-10 taon natin, gaganapin natin sa January po sa 2026, sabay-sabay po nating i-offer sa Lord yung ating mga naipon. Amen. Gusto nyo po ba yan? Sino po yung gusto yan? Sino po yung ayaw nun? Babatuhin ko nito, joke lang. Nagbibiro lang po ako. Sabi mo sa tabi mo, walang kuripot na JA1 people. Maglagay ka. 1,000. Alam niyo gang next, ang nakikita ko dito, minsan dadating dito si Glay, Pastor, ito po yung dala ko, puro blue. Sa January, daladaran ni Glay, puro blue. Ang laban. Paldong-paldo. Pero okay lang po kung ang dala nyo po ay puro barya, no problem po. Basta galing sa puso. Kasi po, next slide. Ang end-time financial breakthrough ay matatanggap mo lang kapag hindi na ito tungkol sa iyo. At kung napapansin mo that there is a shift on your perspective na lahat ng ginagawa mo ay hindi na tungkol sa iyo, yes, we will have struggles. We will have problems. We will have situations. Pero kapag ang ginagawa nating paglilingkod ay hindi na tungkol sa iyo, doon mo mararanasan yan. Na para sa Diyos, para marami maligtas. Bakit tayo magkakatempol? Aminin ko sa inyo. Ito'y wala na sa script. Aminin ko sa inyo. Kaya ayoko dati magka-temple. Ayoko magpatayo tayo. Kasi yayabang ako. Kaya sabi ko sa Lord, kung gusto kong magka-temple, gusto ko may pagmalaki eh. Sabihin sa ibang satellite, ganda na aming temple. Ay, may LED screen. Tapos tingnan mo, itutur ko sila. Ang ganda ng music room nyo. Gising! Pagpunta sa youth, ang youth yung may bilyaran. Parang gusto ko ipagmalaki. Parang gusto kong magka-mega church para sa akin. Kaya it took me a long time para maka-recover at mabago ang puso na kung ang gagawin namin from this day forward ay hindi na tungkol sa atin, doon tayo pagpapalain. Pag hindi na tungkol sa atin, doon tayo matinding pagpapalain. Nakakatuwa, report sa akin ni Pastor Araki, nag-life group ang AP gathering sa Mirror. Ang report ni na Joyang, all about other people. Ni na Wench, gusto makatulong sa pamilya kung bakit gustong makapag-win. And that is the mindset of a true disciple. It is for others, para makatulong sa iba. At biblically, 1/3 ng sinabi ni Jesus is all about finances. At lahat ng sinabi ni Jesus na tungkol sa finances ay para sa ibang tao.
And I believe, nag-i-invite si Joy sa kanilang sa SOS para mawin ng mga tao doon. And we are opening many life groups and opportunities kasi this is the last days. Kung gusto mo magkabahay, sino po dito gusto magkaroon ng sariling bahay? Taas ang kamay. Lahat tayo gusto. Una-una, sino gusto dito magkaroon ng sariling sasakyan? Puputulin ko yung stigma na, ikaw ay pagpapalain ng Panginoon gabi niyo. Hindi tayo, Hindi ko binamak yung ganun, ha? May blessing talaga doon. But, kung magkakakotse ka, ay para papuntang life group, ay may sama mo yung mga winiwin mo. Pero siguraduhin mo yun ang laman ng puso mo. Siguraduhin mo, uwa. Bibigyan ka ng Lord ng kotse, pero nasa isip mo, bebe time, ay hindi ka bibigyan ng Lord. JM, bibigyan ka lang ng kotse pag hindi tungkol kay Gloria at sa iyo. Yung pangarap mo na BYD Shark na pick up. Oh. Yung ating kasamaan, wala si Kuya Lester, talagang nagpatayo ng bahay. Ang sala yung may flooring, tas may lubog. Yung may nakalubog na flooring, ibig sabihin may couch na pa ganon. Ibig sabihin pang life group. Kung magpapatayo kayo ng bahay, may architect po tayo. Tutulungan po tayo ni Yuta na mag-design. Yuta, lahat ng i-design mo ay yung may malaking mga upuan na pang life group. Oo. Tapos yung may dihilang upuan pero pwedeng matulog. Yun, pagbibigyan tayo ng bahay ng Panginoon for the purpose of... Si Wally din nga pala, magpapatayo na ng bahay dito. Isang malaking room, isang malaking sala, kusina, maliit na kwarto nila mag-asawa. Sa mga youth dito, pastor, ako na may youth, wala mo trabaho, nag-aaral pa lang ako. Maghintay. Pag pinagpala ang magulang mo, it means sa'yo dumaloy. At ibig sabihin, kailangan mong madala ang magulang mo dito sa church. But, listen to me first. Pag nangyayari pa rin sa atin, tungkol pa rin sa ating sarili, we will have a problem of receiving that financial breakthrough. Parang ito tayo, pero tungkol sa sarili, butas ang ilalim, maghulog ka na maghulog, shoot ng shoot palabas. Kaya sabihin mo sa katabi mo, Beshi, hindi na tungkol sa atin. This is my second declaration. Closed doors, closed back doors of the church. Sabi nga doon sa verse 9, I will protect you from the great time of testing. Sa mga hindi po nakakaalam, pag sinabing back door of the church, ito po ay yung parang fire exit. Na ang tao ay napasok sa church sa front door, pero naalis nang hindi alam sa back door of the church. Pag sinabing back door of the church, ito yung pintuan na naalis ang tao sa church. This is what I am declaring. Before that, how many times may in-invite ka, ni-reject ka? Sino po dito nakapag-invite na pero ni-reject? Sa kamay. Sino dito ang ni-invite ang kanyang pamilya pero siya ay ni-reject? Taas ang kamay. Sino naman dito ang naisama na ang kanyang mga na-invite, naka-attend ng 1, 2, 3 beses pero umayaw na? Taas ang kamay. Thank you for your honesty. I declare in the mighty name of Jesus na sarado na ang pintuan para umalis na sila sa church. Dahil open doors ang harap ng church, maraming tao napunta sa mga churches, amen? Maraming tao, triple kayod, si Satanas, para maraming maligtas. Imagine this, si Satanas, marami ang mga kampon, mga satanista, mga ganto-ganyan. 24/7 silang nananalangin. Ang mga satanista, naka-chain prayer ang mga yan na manalangin against us. Ay tayo, isang declaration lang, taob yung kanilang isang buwan ng walang tigil ang pananalangin. Amen po ba?
Kahit pa sila'y 3 buwan na chain prayer na nagbibigay ng sumpa sa iyo, isang sabi mo lang na in Jesus' name, cast out, taob lahat yun, para na tsunami. Ay kaso hindi ka nagpe-pray. Kaso 30 minutes lamang per night ang ginagawa natin sa church. Online pa yun ha! Ano magagawa? Sorry ha. Okay lang kaya? Okay lang kaya? Walking distance ang church pag FPJ. Pastor, pagod ako sa trabaho. Ay, si Satan naman sama, yay! Yay! Pagod siya. End time! Sabihin natin, huling araw! Ulitin ko, kaya tayo nagpe-pray dahil huling araw na. Biruin mo, 24/7 non-stop ang prayer sa inyo. Pero isang declare mo lang, itaob sila. Ay, di mo tayo. Sabi nga doon sa verse, I will protect you from the great time of testing. Ibig sabihin, sa mga huling araw, ang daming ibabato sa atin. Sino dito mga may pinagdadaanan? Taas ang kamay. Taas ang kamay ng mga challenges sa buhay. Taas ang kamay. Yung may pinagdadaanan, kamayan mo, please. Sabihin mo, congratulations. Alam niyo kung bakit? Kung walang testing, ibig sabihin, pa-impyerno ka. Pero dahil may testing, doon ka pupunta. Kaya pinipilit ng kaaway, hilahin ka pabalik sa Kanya. Sa mga huling araw, may ibabato sa atin, may maririnig na salita. Mateo 24 verse 9. Sa mga panahong iyon, ang Matthew 24 ay tungkol sa last days. Sa mga panahong iyon, kamumuhian kayo dahil sa patsunod nyo sa akin. Sino dito nagalit na ang inyong magulang sa inyo dahil church ka ng church? RJ daw at si Gloria. Taas ang kamay, be honest. Pa-church ka na naman. Kaya ibig sabihin, mag-aral na mabuti, maglinis ng plato. Hindi naman ko kayo pinagtatanggol ko pa magulang nyo. Paano nyo madadala ang magulang nyo sa church? Kung gabi-gabi ka na lamang ikachat yung iiwan ka naman din sa huli. Ay kung ikinaghuhugas ng plato, nagwawalis, accepted na si Dom po, mag-chat ka na please. Si Dom mag-chat na, ako na utang na loob. Mag-chat ka na, Dom. Usap na. End times na, please. Makatikim mo lang ng apon, tita. Ala. Sa panahon ngayon, kamumuhian kayo may pagsunod sa akin. Dadakipin kayo upang parusahan at patayan. Alam niyo po, we are blessed. Walang nadakip at parusahan tayo. Wala sa Pilipinas ganun. Pero sa Africa, next slide. Last month lang, 70 Kristiyano ang may ganito, pumasok ang mga ISIS, mga Islamic na mga terorista, kinuha yung mga Kristiyano at pinugutan lahat ng ulo. Yun namang nasa kaliwa, that was 5 years or 4 years ago. We call that the 21 martyrs na mga Egyptian na mga Kristiyano publicly naka-live. Pinare-renounce ang faith, itanggi mo si Jesus. Yung isa sa kanila, hindi Kristiyano. Pero nakita nung isa, yung 20, hindi tinatanggi. Hindi tinatanggi. So siya, naging Kristiyano na din. At pinugutan sila ng ulo live. Kasi wala akong video. Pero tayo, na-chat ka lang ng bebe mo, ka na umatid ng church, labas tayo ngayong Sunday. Swerte tayo sa Pilipinas, pero walang ganyan sa atin. Iba ang ating pagpugot ng ulo. Spiritual. Problema. Busy ka. Kinukutsa ka ng mga barkada mo. Busy po ako sa school. Ganito, ganyan. Babatuhin ka ng mga kaibigan mo. Pa-attend ka ng church. Ano gang matatanggap dyan?
Yun ang pag-spiritual na ginagawa sa atin. And yet, mas malala pa tayo kumpara dun sa 21 na pinugutan ng ulo. Verse 10, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Kakapuupuotan at papahuli nila ang kapwa nila mananampalataya. Lilitaw ang maraming huwad na propeta at marami ang maililigaw. Ang kinalulungkot ko yung verse 10. Next nga, that is normal. That is very, very normal. Ginagawang katatawanan. And I am experiencing that. Ako po ay pastor. I am experiencing that. Verse 12. Lalaganap ang kasamaan. At dahil dito, manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. You know what breaks my heart? For this week, I am praying. If you know, nagfa-fasting po ako. What breaks my heart is sa mga kasama natin sa church, pero umalis ng lamig, bumalik sa mundo. Oh, I cry for those people. Sa kanila. Hindi ko magets. Sorry listen to me first. Kayong nandito, we're blessed. Pero ito hindi ko magets. Marami tayong kasama. Nakapag-MGR. Nasa Sunday, taas ang kamay, umiyak, pumunta sa unahan. Naranasan ng presensya ng Panginoon. Naranasan ng kabutihan. Nalasing sa presensya ng Panginoon. Pero mas pinipili uling malasing sa alak, bumalik sa barkada, manlamig sa pananampalataya. Pinagpalit ang liga. Pinagpalit ang bebe time. Kasi ang laban dito, verse 13, ngunit ang manatiling tapat hanggang wagas ay maliligtas. Kapatid, hindi masama mag-bebe time. Isama mo sa church ang bebe mo. Tama, di ba? Kung ang bebe time mo ay magpapalayo sa'yo sa church, dito ka na lang sa loob ng church magharap ng bebe time. Ang labanan po dito ay manatiling tapat hanggang wakas. Ay siyang maliligtas. Naranasan ng glimpse of heaven. Naranasan na yung pillar of fire and cloud. Yung protection ng Panginoon. But yet, still choose sa labas. Bakit kaya? Hindi ko po magets. Pasensya na po kung may diin na naging boses ko. Ako po ay tao na may lapses, kaya kailangan ko po ng biyaya ng Panginoon. Pero ang laban po dito ay manatiling tapat hanggang wakas. Hindi po ang laban ipasikatan, padamihan ng kalampe, padamihan ng kaibigan. Ang laban po dito ay pagiging tapat hanggang wakas. And also, at tawag doon, at baka sadya, hinahayaan ng Lord. Yang katabi mo, tingnan mo ang katabi mo. Na ibang ugali niyan, na makakiskisan mo yan, at hindi mo ka ma-agree ang ugali niyan. Para testingin ka, uy, faithful to. Magkiskisan nga. Kung mananatili ka pa ring tapat sa Panginoon hanggang wakas. Sabihin mo sa 5 tao, maging tapat tayo sa Lord. Sabihin mo hanggang wakas. Kung may naririnig tayong hindi maganda tungkol sa iyo, congratulations. Ako po, recently may narinig po kung nakikwento sa akin na may mga iba pong mga simbahan sa lugar sa bayang ito at sa mga kalalapit na bayan na sinisiraan ako. Sabi, narinig ko po yung praise God, purihin ang Panginoon. Naalala ko yung Matthew 5 verse 10. Blessed are the persecuted, for they shall inherit, for theirs is the kingdom of, wala ba dyan? Matthew 5:10.
Sabi doon, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Ibig sabihin, kung persecuted ka, hurt ka, rejected ka, you are blessed. Kasi may inherit mo ang kaharian ng Diyos. Sabi ko nga, kapag may pangit na hindi sinasabi sa iyo, dahil ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon, dahil ang pananampalataya mo ay hindi na tungkol sa iyo. Nagpapatawad ka, nagmamahal ka, umiintindi ka. Ibig sabihin, persecuted ka, blessed ka. Kasi nasa iyo ang kaharian ng Diyos. Kung nasinghalan ka ng magulang mo, blessed ka. Dahil na-attend ka sa church. Alam niyo po bang ating bishop dati? Kita niyo naman ngayon, pero dati bago siya, nung siya magpapastor, talagang ang magulang niya i-reject siya. Pero ngayon naman po, blessed tayo kapag hindi natin binibitawan ang pananampalataya natin. At if, dahil iiwan ka ng barkada mo kasi iiwan mo ang kalokohan, kabastusan, iiwan mo sabong, o iiwan mo ang mga green jokes, iiwan mo ang scatter, para sa Panginoon, ay blessed ka. Sasabihin sa'yo, hindi ka na nagpapaload sa akin sa GCash. Sabihin mo, blessed ako. Kaya part ng huling araw yan. Pag may bago kang in-invite na hindi umattend, still treat them with love and respect. Kung may in-invite ka at hindi na uli sumama sa'yo, na-hurt ka, you are blessed. You are persecuted. Pag may bago kang umattend, mahalin natin ang bawat isa. Marami sa ating bago, mga wala pang 1 year, mahalin po natin ang bawat isa. Amen po ba? Mga baby Christian po ang mga yan. Sino po dito ang baby Christian? Yon. Sino may baby? Pag baby Christian yan, Pastor, paano pag baby Christian? 8 years na baby Christian, ay baby pa rin yun. Mahalin nyo pa rin yung mga 8 years na baby Christian. 20 years baby Christian pa din, mahalin pa rin natin. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang. Sarado na ang back door. Isa pang tanong, sabihin mo sa katabi mo, kasama ka ga? Saan? Saan? Ano ba yung pinagsasabi ni Pastor na last days? Full band, please. Alam niyo ba't ito kinekwento ko? Hindi ko po kayo tinatakot. Sino po dito ang balak mag-asawa? Taas ang kamay. Taas ang kamay ng mga mag-aasawa. Balak mag-asawa. Praise God, gusto na ni Uwa. Kung hindi na po tayo aabutin, sa langit na po kayo ikakasal ng Lord. Ito po ha, sa mga nag-aaral, mangarap pa rin kayo, magtapos pa rin kayo. Kung inabot kayo ng huling araw, dun. Kung may pangarap kayong bahay, mag-ipon pa rin kayo at siguradong may tatayo natin doon. Kasi doon walang problema. Walang tax doon. Ang mahal ng tax ng lupa ngayon. Walang BIR doon. Magkano magparehistro ng negosyo. Walang problema doon. Walang magnanakaw sa iyo. Wala po doon. Paload po ng GCash, mag-i-scatter ako. Walang GCash doon. Ang iyong tiles doon ni ginto. Hindi mo na kailangan mag-scatter doon. Amen. Sobrang blessed doon. Kaya kung may pinapangarap kayo dito, makapagtapos, makapag-travel, pag nandun tayo sa langit, unlimited na travel natin, nalipad tayo. Bsh! Kung wala ka pang bebe ngayon, doon, bibigyan ka ng Lord ng bebe. Pero Dom, ngayon nga. Pero ngayon, Dom, wag na si Anthony. Dalawa nang wala pa niyang closure eh. Mag-closure ka muna. Paano po pag may bebe na ako? Hindi ko rin alam kung paano set up na. Paano si Roslyn? Ha? Hindi ko alam. Pero Revelations, nag-enjoy po ba kayo sa presensya ng Lord? Revelations 1 verse 3. Medyo nilight ko po ngayon kasi nung mga nakahuling araw, bastos ka, manyak ka, puro ganun ang natatanggap natin. Ikaw ay isam lang ang bibig. Pero ngayon ito, 1 verse 3, blessed is he who reads those who hear the words of his prophecy.
Sabihin nyo nga, I am a blessing. Sabihin nyo nga, I am blessed. Blessed daw kapag binabasa natin ang last days. Kaya hindi ko pinagkakait sa inyo yung tunay na mangyayari. Kasi pag pinagkait ko to, kinukuhanan ko kayo ng blessing of the last days. Blessing kapag alam natin ang mangyayari. Ano po bang mangyayari? Bigla na lang. Anytime. Sana naman, hindi ko pa alam, 2025 o up to 2029 o 2028, or pwede na daw ngayon 2025. Bigla na lang tutunog ang trumpeta, pakinig sa buong mundo, tuturutut! Lahat ng may tamang relasyon sa Panginoon, tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, kukunin tayo palangit. Hindi ko alam kung dala ang damit, pero basta, mabilis po yun. 1 Thessalonians 4 verse 16. Sabi ko sa inyo, blessed kapag sineshare. Kaya i-share ko po sa inyo. Tinatawag po itong rapture. Sabihin natin, rapture. Sabi doon, for the Lord Himself will come down from heaven with a commanding shout. May isang malakas na sigaw with the voice of the archangel and with the trumpet call of God. Bigla na lang tutunog ng trumpeta, tuturutut. Kaya please, wag sana tayong may dinadat ng kalokohan habang nagtotrumpeta. Wag sana habang nagtotrumpeta ay nag-i-scatter. Kring, kring. Wag sana nagtotrumpeta ay na-shot. Nakakahiya. Sa tingin mo ay kilasing. Bigla tumunog ang trumpeta. Lasa ko iwan. Tayo po mga believers. Ito po, the believers who have died will rise from their graves. Yung mga mahal nyo sa buhay na tumanggap kay Jesus, silang unang kukunin. Nandun. Next verse. Then, together with them, tayo naman, na buhay pa, and remain on the earth will be caught up in the clouds to meet with the Lord in the air. Nandun na yung mga mahal natin sa buhay, nandun na si Jesus, at tayo naman, mabilisang pupunta doon. Si Jesus, mga napayapa nating mahal sa buhay, kikita ulit tayo doon. And this is a promise. Then we will be with the Lord forever. Sarap doon, di ba? Boros na. Pero imagine this. Kunwari ikaw ay piloto ng eroplano, Kristiyano ka. Yung iyong co-pilot ay Kristiyano din, nag-rapture. Nawala ng piloto. Maraming sakay, maraming naiwan sa likod. Ano mangyayari sa eroplano? Mabagsak. Maraming driver sa EDSA. May mga nawala. Ano mangyayari? Banggaan, traffic. Sobrang magkakagulo ng mundo. At mawawala ang mga Kristiyano. Mawawala tayo. Pero tanungin mo ang katabi mo, kasama ka ga? Tanungin mo, sure ka ga? Okay. Kwento ko ng medyo light. So may iwan ay yung mga walang relasyon sa Panginoon. Walang mga Kristiyano na magsasabi sa kanila anong gagawin. Kaya, magkakaroon ng one world government, isang earth na gobyerno, wala nang government of the Philippines, of United States, of Italy, buong mundo isa na, at isa ng religion. Wala nang Muslim, wala nang mga Hindu, wala nang Mormon, isa na. At pamumunuan po yun ng isang tao na magpo-project sa buong mundo through AI, artificial intelligence and deepfake. At yun ang tinatawag na anti-Christ. Kasi hindi alam ng tao ang gagawin eh. So may isang mamumuno. At doon na yung tinatawag na 7 years na tribulation. Na ang hindi magpapatatak ng 666 sa kamay at noo, kasi required microchip na. Magbabayad ka na 2 chip. Ay ikaw ay papatayin. Pero sabi sa Bible, kung ikaw naman ay nagpatatak at ikaw ay naiwan dito, wala ka ng pag-asa uli.
After na 7 years, hindi na kinauli makukuha doon. Wala ba yung horror, yung nakakatakot? Wag na. Hindi, tuloy mo. Tayo po ay ligtas. Kasi verse 16, ibalik mo nga, Sheila. The believer, hindi, tama pala. Sabi po doon, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kaya for the past 6 weeks, o kahit yung ating previous theme, manampalataya, I've been talking about maging tapat tayo sa Panginoon. And I believe we are being faithful to God. But, sheesh, paano yung mga maiiwan natin dito? I believe there would be a loss at end times talaga. May maiiwan talaga. Pero be honest, ang hirap naman share ng magulang natin. Ako'y nagsasampay while praying. Yung kapitbahay namin, gusto ko sharean. Pero madre mga katrabaho ko. Tinry kong shinare. Yung lumindal, nasa Bible yun. Revelations 8:8. Yung tsunami, nasa Bible yun eh. Sinabi ko, hoy, tanyo, dadating na ang Panginoon. Binrush off lang. Parang ang end time prophecy, parang wala lang. Ang hirap. Let's be honest, ang hirap. Kaya I'm so grateful sa aking mag-ama, sa aking magulang. Kasi 39 years, nung aking inay pinagbubuntis ako, nagkaroon siya ng sakit na hindi may paliwanag ng doktor. Yung aking ama ay may katrabaho na isang pastor at sinabi, pwede bang ipag-pray ka? Pag-pray ang asawa mo ng isang pastor. Ang aking ama't ina ay mahilig sa mga anting-anting, mga rebulto, mga reliyoso. Pero praise God, pinayagan nila, sige, subukan lang natin. Isang gabi, ang aking ina, pinagbubuntis ako ay sobrang sakit ng pakiramdam at may pumasok sa bahay, isang payat na lalaki na maitim, kamukha ni Eric. At ang pangalan ay Art Gonzales. At pinag-pray ang aking ina at gumaling ang aking ina. I thank God kasi after pag-pray, nanatili pa rin tapat ang aking magulang sa Panginoon. Kaya nandito ako. Kung sila ay pagka-pag-pray, gaya nung iba pagka-pray, hindi na-attend, hindi ko alam kung asan ako. Hindi ko alam kung may J1MNK. Pero I thank my mom and my dad. But then I thank my mom and my dad kasi sa loob ng 39 years nila, sa loob ng simbahan, ang dami nilang naranasan. Nasaktan sila sa loob ng simbahan, na-hurt sila, ang daming nagkahiwa-hiwalay pa dati yung church, galing pa sa lumang church. Iba pa ang pangalan natin, hindi pa JA1. And I thank God, naging tapat sila sa Panginoon hanggang ngayon. Kaya kung may nag-invite sa'yo dito, thank them. Appreciate them. Kung may kasama ka sa life group, thank them, appreciate them. Iron sharpens iron. Mahalin nyo sila. Appreciate mo. We are so blessed. Kasi alam natin to. Alam natin yung Revelation 1 verse 3 that blessed are those na pinag-aaralan ang last days. Alam natin na sadyang magkakalindol, magkakabaha. Alam natin na sadyang ang ugali ng tao ay sasama. Alam natin ang buwan magiging pula sadya kapag tinelescope natin. Alam natin. Pero yung magulang natin, hindi pa. Yung mga mahal natin sa buhay, hindi pa. And let's be honest, ang hirap sharean, ang hirap i-invite sa church. Ang titigas ng puso. Ang hirap. That is the honesty of this. When I'm praying to God, Lord, may loss, may mawawala talaga. Pero paano? Lord, paano? Kaya invite you, mag-FPJ tayo. Mag-online tayo, ang daming revelation ng prayer. When I was praying, the morning before nung FPJ, pinapanood po namin na The Chosen.
I recommend you, panoorin yung The Chosen. May nakita kaming website na libre na napanood na namin yung latest season. Yung latest season is yung week before hulihin si Jesus. Nakakaawa si Judas. Sa tunay, naawa ako sa kanya. And then yung last episode, yung pagpe-pray ni Jesus sa Garden of Gethsemane. Can you show the next picture, please? Nung pinapanood ko, nagtitiklop kasi ako ng damit eh. So, kita ko yung agony ni Jesus. Kita ko yung eksena na kapit siya sa bato. Nanggaling po kaming Israel, nakita mismo namin yung bato na naayak si Jesus, na may namarka ng mga dugo. Kita namin yung iyak. At nung nagpe-pray na ako sa FPJ, I'm praying, Lord, more souls. Marami pang kaluluwa maligtas. And nakita ko uli yung image ni Jesus. Kasi ang pinagpe-pray ni Jesus, Panginoon, aking Ama, kung pwede, wag ko nang maranasan yung pagpako sa krus. Wag ko nang maranasan yung lalatigoy ng 39. Wag ko nang maranasan yung duduraan ako habang buhat-buhat ko ang krus. Wag ko nang maranasan yan. Please, aking Ama, please, wag na po. Yun ang iyak ni Jesus. Pero sabi niya, Lord, aking Ama, pero hindi yung kalooban ko, kundi kalooban mo ang mangyari. Kalooban mo mangyari. And that moment, ang iniisip ni Jesus ay ikaw. Yung mga mahal mo sa buhay, di paligtas, na kailangan niyang mapako sa krus para magkaroon ng kaligtasan. Iniisip niya ang magulang mo para magkaroon ng kaligtasan. Iniisip niya yung kapatid mo para makasama sa rapture. Iniisip niya ang mga taong yun para makaroon din ng mansyon sa langit. Iniisip niya ang mga yun. Iniisip niya lahat yun. At let's say, hindi natin kaya. But what we can do is like Jesus, to cry and pray for them. The Lord, gumawa ka ng paraan. Gumawa ka ng paraan, Panginoon. Not my will, but your will be done. And it's very hard also for Abba Father. Kasi like Abraham, yung isinakripisyo niyang anak na si Isaac, ganun din ang nangyari kay Abba Father, ang kaisa-isa niyang anak. May isinakripisyo. I am telling you this. Kaya I am telling you, hindi na naman kasi tungkol sa atin ito. It's all about others. Na there will be open doors of blessings and financial breakthroughs. Open doors opportunities na makaipon at makapagpatayo ng mega church for more people to be saved. For your family to be invited in the church. Yun talaga ang main objective. But aminin natin, nabalik pa rin sa atin. Nabalik pa rin sa inis, sa galit, sa emotions. Nabalik sa self-pity. Nabalik pa rin sa Balaam spirit. Nabalik pa rin sa hindi ikaw ang first love. Nabalik pa rin sa kawawa ako, mahirap ako. Nabalik pa rin sa Jezebel spirit. Nabalik pa rin sa pagiging hipokrito, sa pagiging plastic. Nabalik pa rin doon sa 5 church na pinag-usapan natin. Nabalik pa rin doon. But let us always remind kung paano umiyak ang ating Diyos for you and who is crying now for other people. Kung paano si Jesus naiyak. This world is so broken. I am so blessed to be a teacher ng mga estudyante. Nagkaroon po kami subject ngayong ethics ngayong summer, and I've prayed and I've talked and I've explained scientifically and ethically about the gospel, and I pray marami sa kanila ang tumanggap, ang tunay na makapag-start ng relasyon kay Jesus. But let this be reminder why Jesus is crying. Nakasumwabsub siya sa bato at naiyak. That next slide, sabi niya, I am coming soon. Malapit na siyang dumating, guys. And for now, what we can do for this Sunday is to have a heart, to have a burden na for the lost. Given na ibe-bless ka ng Lord. Given na. But we have a burden for the lost. Could you close your eyes? And you pray, and you cry to God, Lord, kung wala pa sa iyong burden,
para may share, may win, makapag-invite, hingin mo muna yung burden. Hingin mo muna. Pero kung may burden na sa iyo, cry for those people. Kung alam mo sa sarili, manhid ka pa. Be honest to yourself. Sarili mo pang iniisip mo. Wala ka pang pakialam. But be honest to yourself right now because He is coming soon. Kung habang nakapyuko at nakapikit ka ay nasa isip mo, wala kang pakialam kung maiwan ng iyong kapatid, ang mga barkada mo, thank you for your honesty. Pero habang nakapikit ka, humingi ka ng biyaya. Humingi ka ng biyaya na, Lord, bigyan mo ako nung burden na yon. Come on. Come on. Come on. If you need to cry, cry. Come on, hingin mo. Pag-pray mo sa Panginoon. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on, pray. Kung matigas ang puso mo because of hate, love overcomes every hate and fear. The perfect love casts out any fear. Come on. Come on. Hingin mo kaligtasan nila. Come on. There's salvation. Come on. Come on. Come on. Come on. Pray. 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 Hingin mo sa Panginoon. Lord, be honest. Lord, wala akong pakialam. Hindi ko ramdam. Lord, wala akong pakialam. Inisip ko pala yung sarili namin. Pero just pray. Hingin mo sa Panginoon to break your heart. To break your heart. Like what Jesus is crying. Come on. You are blessed kasi nandito ka. Come on. Pray. Pray. Iiyak mo. Come on. Alam ko, ramdam mo sa puso mo. Iiyak mo yan. Come on. Come on! Iyak mo sa Panginoon! Come on! Come on! You open the heavens, Lord, for your burden to come to this church. Come on! You open the burden, God! Come on! Come on! Iyak mo ang papa mo! Iyak mo ang mama mo! Come on! Bababa ng kusa ang forgiveness and repentance. Come on! Come on, iiyak mo mga kaibigan mo. Come on. Pray for the heart of the people here, God. Patawarin mo kami, God. Wala kami compassion. Kung manhid kami, God. Kung ang aming puso ay puno ng ibang bagay, patawarin mo muna kami, God. I am telling you, hindi pa ligtas ang anak mo. Alam mo yun. Hindi pa ligtas ang kapatid mo. Hindi pa ligtas ang asawa mo. Hindi paligtas ang magulang mo. Alam mo yun. And let's be honest to God right now. Minsan wala tayong magawa. Our hands are tied. For now, you just pray for them.
Lord, I pray for them. Cry for them. Lord, I pray for the people, for your people, your sheep. I am so asking God, Lord, gumawa ka ng paraan. Kita mo, gumawa na kami minsan hindi sapat. Talagang matigas ang puso. Pero Panginoon, gumawa ka ng paraan. Gumawa ka ng paraan. Kung kailangan kami mapahiya, kung kailangan kami masaktan, kung kailangan kami ma-prune, mabago, kung kailangan i-expose mo kami dun sa mga Ephesus, Smyrna, Sardis, Pergamum, Thyatira, kung kailangan ma-expose sa amin yun, gumawa ka ng paraan, Panginoon. Gumawa ka ng paraan. I pray for the salvation of our loved ones. Because you have a promise. Acts 16:31. Kami at ang aming sambahayan ay maliligtas. Lord, nangako ka. Pero baka kailangan uiyak muna namin uli. May pangako ka. Aming sambahayan ay maliligtas, God. I pray for our parents. I pray for our children. Pray for our loved ones, God. Pray sa aming mga asawa, mga kapitbahay. I pray, God, for their salvation, God. And I know, God, you have a promise. Tulungan mo kami panghawakan at panalangin ito. Before we end, yung katabi mo, pag-pray mo mga mahal sa buhay niya. A quick prayer. Come on, just pray. Lord, maliligtas ang mga pamilya nitong katabi kong ito. Come on. We honor you, God. In Jesus' name, amen.